Maraming salamat, Sister Evelyn. Musta po kayong lahat? Sige po, tayo manalangin at dumulog sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na sa umagang ito, kami po, Diyos, ay inyong tinipon upang pagsaluhan, Panginoon, ang mga mensahe na nagmumula sa iyo. Tulungan po ang bawat isa, Panginoon, buksan ang aming mga pandinig, ang aming mga puso, sa mga mensahe na aming mapapakinggan at aking ipapahayag na nagmumula sa iyo po, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna, kayo po, Panginoon, ang siyang gumabay, kayo po, Panginoon, ang siyang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Patuloy kami protektahan, Panginoon, lalo na po, Panginoon, ang bawat isa na narito, maging sa mga kasama namin online, sa mga pagkilos ng Diablo, Panginoon, we rebuke in the mighty name of Jesus. Ang espiritu ng antok, ang espiritu na nagliliwaliw na isipan, ay walang karapatan sa mga oras na ito. Dahil ang oras na ito ay para sa iyo lamang, Panginoon, upang ikaw, Diyos, ay aming mapapurihan. Ikaw po, kayo po, Panginoon, ang siyang manguna sa umagang ito sa amin, sa akin, Panginoon, dahil totoo, Panginoon, na wala po akong kayang gawin kapag di niyo po ako pinahintulutan at di niyo po ako sinamahan, binigyan ng karunungan, Panginoon. Lord, I pray, buksan, Panginoon, ang aking mga labi, mga mensahe na nagmumula sa iyo po, Panginoon. Tulungan po ang bawat isa, tulungan niyo po kami, Panginoon. Ang mga mensaheng ito ay maisapamuhay in the mighty name of Jesus. Silihan niyo po ang aming banal na Espiritu, ang aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Ito po aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, purihin ang Panginoon. Kumusta po kayo? Kumusta ang nagdaang isang linggo? Salamat sa Lord kasi sa umagang ito ay narito tayo muli upang pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. Ayan, salamat sa Lord kasi kanina parang makulimlim. Sabi ko parang uulan na naman. Pero thank you Lord kasi binigyan po ang bawat isa sa ating ng isang napakagandang umaga na tayo pa ay nasa kalakasan. Amen. Kasi minsan ang tao talagang pinanghihinaan ng loob kapag may karamdaman. Pero pasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi niya po tayo pinapabayaan. Sa panahon po natin ngayon, talagang kakaiba na rin. Maraming pwedeng mangyari at mangyayari pa. Ngunit salamat sa Panginoon dahil patuloy niya po tayong iniingatan. So, ang takbo ng ating kapaligiran ay hindi bumubuti sa paglipas ng panahon. Sa halip, lalong lumalala ang kasamaan. Pag binuksan niyo po ang TV, parang pang makikita niyo po, mas napakarami ang hindi magandang mga balita. Di ba po? Nakakapanood pa po ba kayo ng mga balita? Ako, madalang na lang. Kasi siguro sa busy. Busy kay Lord. Dapat doon tayo maging busy sa paglilingkod sa Panginoon. So, kung gaano kabilis ang pag-unlad ng maraming bagay, ang ating lipunan tila ganon din kabilis ang pag-unlad. Kabilis o higit pa sa paglaganap ng kasamaan sa ating paligid. Ang paggamit ng buong karunungan ng sangkatauhan ay nauuna sa pagiging talamak ng kasamaan sa ating daigdig na ginagalawan. Ang pagdami ng karahasan hindi lamang sa buhay espiritual ng isang Kristiyano, kundi ito rin ay nagdudulot ng banta sa kanyang buhay espiritual. Ang bawat isa po sa atin ay naapektuhan talaga ang ating espiritual na buhay kapag hindi ganun kalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Mula sa panahon ng pagkakasulat ng mga banal na kasulatan hanggang sa ating kasalukuyang panahon, ang kasamaan ay patuloy na lumalala. Dahil diyan, sina Apostol Pablo at Apostol Pedro ay nagbigay paalala sa atin ng kanilang isulat ang mga ito. Ang sabi ay, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong matatalino at di tulad ng mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Nakasulat sa Aklat ng Efeso, Kabanata 5, talata 15 hanggang 16. Umanda kayo at magbantay. So, huwag nating isipin na sapagkat tayo mga born-again Christians na, ay may pagkakataon talaga na ang pagsama ng panahon ay hindi makakaapekto sa ating buhay. Ang Panginoon Hesus na rin ang may sabi, lalaganap ang kasamaan, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Isang nakakalungkot na sa tingin natin o sa pangunawa natin ay nangyayari po sa panahon na ito.
na may mga tao talagang lumalamig ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil sa paglala ng kasamaan sa mundong ibabaw na ito. Ayan, sinabi rin ng Espiritu Santo na sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Ako'y naniniwala na lahat tayo dito ay hindi panghihinaan ng loob. Amen. Dapat di po tayo pinanghinaan ng loob kasi ang Panginoon ay dapat nating laging nilalapitan. Mayroong sinasabi sa aklat ng Hebreo, Kabanata 3:12, na nagsasabi, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo, mawala ng pananampalataya, hanggang talikdan ang Diyos na buhay, ay tila may posibilidad na maakit ang kasamaan ang isang Kristiyano pagkatapos ay tumalikod sa Diyos na buhay. Mga kapatid, yan po ang wag na wag po natin gagawin, na talikuran ang ating Diyos. So dahil sa pagsama ng panahon, ang pamumuhay ng banal na Kristiyano ay maaaring maapektuhan. So dapat di po tayo paapekto sa ganoon, na kapag sumasama ang ating kapaligiran, we have to pray. Lumapit po tayo sa Panginoon. Ipanalangin ang mga taong nakikita natin nalulugmok sa kasamaan, naglalangoy sa makasanlibutang pamumuhay, sapagkat iwinawagayway na bandira ng ating panahon ngayon ay ang paglayo mismo sa kabanalan. Napakaraming basura sa ating paligid. Hindi literal na basura po ang aking mga tinutukoy, mga kapatid, kundi ang malalaswang pangitain araw-araw ay bumubusog sa mga mata ng taong mahahalay. Kung ano ang lagi mong makikita o maaaring napapanood ay maaaring makaapekto sa iyo. Kaya mag-iingat po tayo. Hindi masamang maglibang, hindi masamang manood ng depende ng kung ano man. Minsan may pagkakataon ng tao nanonood ng kung anumang mga palabas, siguro ay sinasabi nila, kapuputan mo ng aral. Pero mag-ingat po kayo. Noong kapanahonan ng ako po high school, ay may mga kaibigan po ako, mahilig po kami manood ng mga actions, wrestling, barilan. Ayan, noong araw na yon ay lumabas yung piniplay, yung Betamax. Kung naalala nyo pa ba yon? Pero hindi ko alam sa mga kabataan kung alam nyo yon. May VHS. Dumating din CD, yung disc. Ayan, yan yung mga bagay na nagagamit nung araw na sa ngayon ay parang hindi na masyadong nagagamit. Kasi ang cellphone na lang na napakaliit, kahit saan mo dalhin, ay pwede ka manood ng kung ano man. Pero mag-ingat po tayo. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Yamang ang pagsama ng panahon ay maaaring makaapekto sa ating buhay bilang Kristiyano. Ano pa ang ating mga dapat gawain? Makinig po tayo kasi hindi ko na inalagay ang lahat ng mga paliwanag sa screen po na iyan. Kaya manatili po tayong gising. Kapag inaantok ka, labanan mo. Hindi ka dapat antukin. Ayan. So, kailangan natin committed sa pananampalataya. Ibig sabihin, matatag, matibay, sumusunod at naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Ano man ang mangyari sa ating buhay, ang buhay na mahigpit na nanatili kay Kristo ay mahirap ibuwal. Amen po. Hindi po tayo basta-basta na ibubuwal, hindi po tayo basta-basta naapektuhan ng masamang panahon o pangyayari sa ating mga kapaligiran. Kapag nakapokus ang ating buhay, ang ating isipan, ang ating mga ginagawa para kay Kristo, ang ating Diyos na buhay. Kaya manatili po tayong matatag. Upang tayo hindi magapi ng pagsama ng panahon, dapat nating puspusin ang ating isipan ng mga bagay na espiritual. Katulad ng ipinayo ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Malinaw na sinasabi dito na dapat nakasentro ang ating isipan, ang ating ginagawa sa Diyos. Bagamat ang mga bagay na nasa sanlibutan na ito ay kailangan din po natin, mga pagkain literal, pero wag na wag po natin kakaligtaan na pagbulay-bulay ang salita ng Diyos. Mas lalo po natin kakain ang pagkain espiritual. Ano po yun? Siyempre po, ang salita ng Diyos. So, ang kalakasan ng espiritu ay nangangailangan ng sapat na dami ng pagkain espiritual. Ang isang Kristiyano na kulang sa mga bagay na gawain espiritual ay mas madaling matukso ng mga alok ng sanlibutan. Mga kabataan, pagdating sa pakikipagkaibigan, titignan niyo po kung sino ang inyong pong mga kaibigan. Kasi malaking epekto po ito sa inyo bilang mga Kristiyano.
Mabuti ko sana kung kayo po yung mga matitibay na Kristiyano na imbis na mahawa kayo sa mga maling gawin nila, ay mas mahawa nyo po sila sa mabuting gawain. Ayan. So, kaya ang mapuspos ang ating isipan ng mga bagay na spiritual ay hindi lamang mabuti, kundi talagang kailangan. Dahil dito, dapat tayong mag-ukol ng sapat na panahon sa pag-aaral ng banal na kasulatan, sa panalangin, sa pagsamba, sa pakikiisa sa mga mananampalataya, at isa mga gawaing espiritual. Ayan, napakalaga po na tayo po ay nananalangin. Dahil ito po ay isang paraan kung paano tayo lumapit sa Diyos, humingi ng ating mga pangangailangan upang siya po ay isang patuloy nating mapaglingkuran. So dadako po tayo sa ating tatalakay na nakasulat sa Aklat ng Korinto, Kabanata 15, talata 78. May title po dito na Stand Firm, Your Labor in the Lord is not in vain. Ayan, so sisimulan po natin sa aklat pa rin ng Korinto chapter 15, verse 57 na may pagpapasalamat. Ang sabi po dito ay, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Hindi po masasayang ang ating pagpapagal, ang ating pagtsatsaga. May pagkakataon na nasasaktan ka, hindi mauuwi sa wala ang iyong mga pagluha, sa iyong mga panalangin, sa mga bagay na minsan na lalagay tayo sa bingit ng kamatayan, hindi po mawawalan ng kabuluhan po yun. At dapat, hindi po natin kinatatakutan ang kamatayan. Bakit? Kasi ito yung panahon na kapag namatay ka na, waiting ka na lang kay Lord. Tapos na yung gawain mo, pero alam ko, ang bawat isa sa atin dito ay may plano ang Panginoon pa, kaya mga buhay pa po tayo. Pero, kailangan po nating mamatay. Para saan? Para sa Diyos, kailangan po nating mamamatay tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, pag namatay ka na sa kasalanan, hindi mo na babalikan ang masamang pamumuhay. Ayan, tulad ng sinasabi nating mga ginagawa natin sa bautismo. Diba? Kapag nilubog ka, pinapakita dito, napatay ka. Pag inaahon ka, buhay ka para kay Kristo. Ayan, so isa yung paraan kung paano tayo dapat, kung paano ang gawin natin sa buhay. Ayun, so mayroon po tayong 3 insight. 3 insight into winning the spiritual battles in our lives, they involve. Ayan, so may una, 3 po ito, realizing that we have 3 enemies. Pangalawa, realizing that we have battle plans. Pangatlo, realizing that we have weapons. Unahin po natin yung realizing that we are 3 enemies. The one is the devil. Sa umpisa pa lang, mga kapatid, kung paano ang Panginoon nilikha niya ang langit at ang lupa. Basahin muna natin yung sa aklat ng Pedro, Kabanata 5, talata 8. Sabi po dito ay, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like roaring lions, looking someone to devour. Dito po sa Tagalog, ang sabi po ay, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang yung umuungal at ali-aliigid na naghahanap ng malalapa. Totoo po yan mga kapatid, kasi kung ano ang ating nagiging kahinaan, ay doon po nagiging alerto itong si dyablo. Tulad ng sinabi ko, kapag nakakaroon ka ng karamdaman, may pagkakataon na pinanghihinaan ng loob ang isang tao, pero hindi po dapat ganoon. Mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon at dilingin po natin ang kagalingan. Minsan, pagdidisiplina ng Panginoon, ay pinapaintulot na ang mga ganong pangyayari. So walang ibang hangad ang dyablo kundi tayo alinlangin, dayain, pagnakawan at patayin. Sa simula pa lang ng banal na kasulatan ay kumilos din ang dyablo. Sa buhay ni Eva at ni Adan na naging sanghi ng pagkawalay nila sa Diyos na umabot
sa ating kapanahunan. Kaya mayroon po tayong sinasabing mina ng kasalanan, na kapag nakipag-isa po tayo sa ating Panginoong Hesus, ay pinuputol na po yun. Pero ang nakakalungkot na lang, may pagkakataon na kapag nakay Kristo ka, may mga pagkakamali pa rin. Pero pasalamat tayo sa Panginoon kasi yung pagbibigay ng Diyos Ama sa atin ng ating Panginoong Hesus na nagbuwis ng buhay, ay nagbigay ng malayang ugnayan natin sa Diyos Ama, ay pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin sa kabila ng ating pagiging mga makasalanan, sa kabila ng ating mga pagsuway sa Diyos. So, walang ibang hangat ang dyablo kundi tayo po ay linlangin, pagnakawan. Mayroong sinasabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 5, talata 12, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga taong kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Meron po ba sa inyo dito na hindi kayang aminin na nagkakasala pa siya? Ako personally may nagiging pagkakamali pa rin. Pero ang pinakamahalaga nito, mayroong conviction ang banal na espiritu na mali yan. Sabi ko, Lord, patawad po. Hindi man po tayo mga tao na gumagawa ng mabibigat na kasalanan, pero maliit man o malaki, kasalanan pa rin yun na dapat nating ihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Mayroong sinasabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, talata 23, na sinabi ay sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung babasahin nyo ito, kaya napakalaga po na pag binabasa po natin ang Biblia, buong konteksto. Kasi pag sinabi nyo, ang sinasabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. E paano kung yung bumasa nito, okay lang palang gumawa ng kasalanan? At kapag namatay pala ako, bayad na ako. Hindi po. Meron pong sinasabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 9, talata 27, na pagdating ng takdang panahon ay lahat ay mamamatay at magbibigay sulit sa Diyos. Pag namatay ka, darating ang araw, lahat po tayo ay haharap sa Panginoon. Kahapon, doon po sa pag-shares po natin sa ilog, mayroon pong isang lumapit po doon. Pero sa hotel, parang ang pinakapunta lang talaga niya is ang magkape at ang tinapay. Kasi may nilatag po ako doon na paninda ko, walang magbabantay. So, hindi ko po naman po siya inuusgan, pero siya yung nagmamadali. At parang ayaw makinig sa salita ng Diyos. Pero naupo pa rin siya, nasiran ko siya, so may tinanong siya. Dahil ang ating tax na ibinibigay ay patungkol sa kamatayan. Tinanong niya ako, sabi niya, yung pang mga patay ay pwede bang hingan natin ng paggabay? Sabi ko ay hindi po. May pit na tinututulan ng Biblia na ang patay ay wala nang nalalaman. Kaya ang ating dapat panalangin, ang dapat pagbabagi ng magandang balita ay sa mga buhay. Kasi pag patay ka, wala na. Natulad ng sinasabi sa Ecclesiastes, nang sabi doon, ang buhay ay alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman. Mayroong pagkakataon ng tao ngayon ay pati patay, binibigyan pa ng trabaho. Bantayan niyo po kami. Patay na, di ba dapat nagpapahinga na siya? Ikaw na yung buhay. Naalala ko, namatay yung nanay ko, may nag-comment, Lola, ingat po kayo sa paglalakbay. Napakamot po ako. Pinag-iingat ang nanay ko. Buti nakapagpigil ako kasi kundi sasabihin ko sana, dapat ikaw yung nag-iingat sa iyong paglalakbay dahil ikaw yung buhay. Dahil ang nanay ko, alam ko sa Diyos babalik. May ganon. Kasi may mga pagkakataon ngayon na ang tao ay humihingi pa rin ng paggabay sa patay na hindi na talaga dapat natin ginagawa sa buhay. Ang panalangin sa buhay. Iba, pinapanalangin pa yung patay. Ang nanay ko nung pumanaw, dahil tradisyon po sa amin, ay may mga, kung tawagin, kantores. Alam po ni Sister Mika yan, yung mga nananalangin, pinapanalangin yung mga patay upang makapasok sa langit. Pinuupo kami, agad ayaw kumupo kasi ayaw makaisa sa mga ganong gawain. Eh dahil ang mga kapatid ko, iba ang tingin sa akin, naupo na lang ako, pero iba yung pinanalangin nila ang nanay ko, sabi ko,
Kilala ko naman yung mga nananalangin na iyon. Mga babae po yun, manginginong sugarol. Pero ang pinagpipray niya ay lingkod ng Diyos. Tumanggap sa Diyos. Sabi ko, Lord, nabalintong yata ang paniniwala ng mga taong ito. Isa yung po sa dapat natin makita, nabuksan ng usapin na ito dahil doon sa taong nasiran kahapon na binuksan yung patungkol sa mga patay. Kaya malinaw na sinasabi po na kapag patay na isang tao, wala na pong nalalaman yan. Kaya dapat maging masigasig po tayo para sa mga buhay. Dahil yan ang utos ng Panginoon na sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 28, 9 to 20. 19 to 20. Ayan. Kasi baka naka-automatic po ang ating, dyan po sa ating live, last time na pinanood ko po yun, nagkanda bulol-bulol po yung spelling. Ayan. Hindi ko alam kung naka-automatic po tayo kasi baka mamaya mayroon pong nanonood ay pag binabasa niya lang yon, iba ang nagiging ibig sabihin po nun. Ayan, so napunta po tayo sa patay. Dapat lahat tayo ay patay sa kasalanan. Sinasabi sa aklat ng Roma, Kabanata 3, talata 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo. Pero pasalamat tayo sa Panginoon kasi mayroon tayong Panginoong Hesus na buhay na nagbigay sa atin ng malayang ugnayan sa Diyos. So, tulad ng sinabi ko kanina, sa bautismo, dapat lahat tayo ay patay na sa kasalanan. Dalawang klase ng bautismo. Bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. Meron, doon sa katabing bahay po namin, mayroon po silang, nagre-repack po sila ng mga medical supply. So salamat sa Panginoon kasi nakapag-extra po ako doon. Ayan. Yung isang nagtatrabaho doon, siniran ko sila, 2 mag-ina. Yung isa, 4 na beses na bautismuan. Yung isa, 3. Sabi ko, paano nangyari yan? Sabi nila, sinesiran daw sila, kamukat-mukat nila, parang sa madaling salita, hindi nila naunawaan. Pero yung kanilang pananalita, mga kapatid, ay very worldly. Ayan. Kaya, pag sinabing banal na, pag sinabing bautismo sa tubig, ito'y pagpapakita ng pagsisisi mo sa iyong kasalanan. Na katulad ng sinabi ko kanina, na kapag nilubog ka sa tubig, patay ka sa kasalanan. Lahat lubog hanggat maaari, walang kalabas na kamay. Kasi baka mamaya, nakalubog lahat, yung kamay mong makasalanan, ay nagpapatuloy pa rin. At pag-aahon mo, ay buhay ka kasama ni Kristo at maglilingkod ka sa Diyos. Ngayon, ang pagka tayo namatay na, dapat mayroong namang matatamo tayong bautismo ng Banal na Espiritu. Ito yung pagkukumbik ng Banal na Espiritu sa atin na kapag nagkamali tayo, mali yan. Pero may nakakalungkot, may mga taong di na nakikinig sa ganyan, marahil. May napakinggan po akong kwento na okay na lang sa kanila yung nagsasama, hindi kinakasal. Hindi lang sa ating kalaman yun ngayon, mga kapatid, na talagang sumasama na ang panahon. Marami ngayon sa panahon natin na okay na sila sa pagsasama, hindi kinakasal. Na pasok sila sa salitang pakikiapit at pangangalo niya. Sa tingin nila, dahil okay ang trabaho, dahil may mga anak na, may tirahan, may mga bagay na pangangailangan sila, hindi nila namamalaya yung dapat sumusunod sa Diyos. Kaya ang nakakalungkot nito, mga kabataan, mag-isip po kayo. Malaking epekto sa inyo ito na kapag nakikipagrelasyon kayo, minsan ang kabataan, may mga yung isang nagtatrabaho po doon sa pinag-extrahan ko po ngayon, nag-aaral po siya, nagkaroon ng kasintahan, nabuntis, nagkaanak, hindi na naipagtuloy ang kanyang pag-aaral. So naging hadlang yun, pati pagtatrabaho niya, madalas na nakaka-absent po siya. Kaya mga kabataan, dapat bago kayo pumasok sa mga ganyan, may takdang panahon. Mag-aaral muna kayong mabuti. Kasi magiging iba ang galaw mo sa buhay pag nagkaroon ka na ng anak at nakagawa ka na ng isang bagay na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya reminders po ito na
tayo po ay dapat namumuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Yung pangalawa na alaban natin ay the world o ang sanlibutan. Sabi sa aklat ng unang 1, Kabanata 2, talata 15-17, huwag ninyong iibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sa 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay. Ibig sabihin, hindi masama na bigyan mo ng halaga ang mga bagay na narito sa lupa. Walang dumating sa punto na mas binibigyan mo ng halaga iyon kaysa sa Diyos. Tama po? Dapat mas binibigyan po natin ng halaga ang para sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos. At hindi ang nasa sanlibutan na ito. Ano pa ba yung mga napapasobra tayo sa hindi natin namamalayan, mas nabibigyan na natin ng halaga ang sanlibutan na ito. Nakakalungkot pero may pagkakataon na ang trabaho. Mas nabibigyan ng tao minsan ang trabaho kaysa paglilingkod sa Diyos. Pero may pagkakataon talaga na naiipit lang talaga ang lingkod ng Diyos. Kaya ipanalangin po natin, kaya laging susi, panalangin Panginoon. Tulad nung yung sinasabi ko nga, nasa tabing bahay po namin, sila po yung lumapit. Salamat sa Lord kasi yung trabaho yung lumalapit. Hindi man po siya yung nasa minimum na sahod, pero napakalaking ano po yun sa amin, sa akin bilang haligi ng tahanan na kahit papaano ay kumikita. Ayan. Bago ako mag-umpisa, nag-usap po kami. Talagang sinabi ko na hindi po ako makakapasok ng 6 na beses isang linggo. May 2 araw pa akong hindi makakapasok. Ako na yung nauna. Bahala siya kung papayag siya o hindi. Pero salamat sa Panginoon dahil ang mga taong ito ay mababait. Pero may side na dahil sila po ay Katoliko. Tumatahimik pa rin po akong siran po sila. Ayun. Minsan nagulat ako pagpasok ko doon sa kasi open naman yung baba. Kala ko may taong nakatayo at nakaupo. Pagtingin ko, ang lalaking rebulto. Pati si Manilin, mag-good morning sana doon. Kala niya tao. Si Manilin po kasi kasama ko doon. Pagpasok niya, mag-good morning sana, babati sana sa yung palay. yung rebulto po nila doon. So, I pray na Lord, gamitin mo po ako para sa mga taong ito. Ayan, yung trabaho. Panalangin po natin na maging balance ang oras at hindi po naubos ang ating lakas sa pagtatrabaho. Pero kailangan po natin yan. Aminin nyo man o hindi, kailangan po natin magtrabaho. Dahil hindi po pwedeng lagi po tayong umaasa. Oo, God will provide. Pero dapat po tayong nagtatrabaho at kumikilos. Ayan. Meron po akong kamag-anak na laging nagme-message sa akin. Walang intro-intro. Lord, baka may 100 ka dyan. Ay, Tito, baka may 100 ka dyan. Tito, baka may ano ka dyan. Walang intro-intro yan. Basta nag-message siya, hingi agad. Sabi ko, sige, sinend mo ako ng GCash mo. Magpapadala ako sa iyo pag sumahod ako. Ayan. So, napapadala naman. Ito mga uli, sa mga susunod na ako naman. Kasi, walang intro-intro eh. Pero salamat sa Panginoon kasi nagagamit po tayo na kahit sa maliit na laga, ay nakakatulong po tayo sa tao. Ayan, so ang trabaho ay minsan ay isang bahagi ng makasanlibutan kapag masyado mong inubos ang oras sa ganyan. Ano pa? Pangalawa, yung bisyo na dapat nating nilalayuan. Sabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 1, talata 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Hinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilika sa halip na lumika na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. May pagkakataon talaga ng tao ay sarado pang isipan, ang mga mata, ang mga pandinig. Kaya pasalamat po tayo. Kasi sa umagang ito, ay napagsasalan po natin ang mga ganitong usapin na dapat bukas ang ating isipan. Hindi lang dapat po natin ito pinapakinggan, kundi isa pamuhay. Ibahagi din po sa iba.
Ayan, yung pangatlo, the flesh, ang makalaman. Ayan, ang sabi po dito sa unang Aklat ng Petro, Kabanata 2, Talata 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninira lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Ano ba yung mga pagnanasa ng laman na ito? Ito yung mga lust of the flesh, lust of the eyes. Minsan may pagkakataon, mga kababaihan, mag-ingat po kayo sa inyong mga pananamit. Kasi kapag sobrang ikli yan, okay lang sana kung minsan napapatingin sa inyo ay Kristiyano at wala siyang masamang nagiging intention. Paano kapag ang tumitingin sa iyo ay mga unbeliever? Tapos mahina pa ang mga pananampalataya. Pagnanasa ng iyong katawan. Malinaw na sinasabi sa Biblia na mas kahabag-abag ang sasapitin ng mga taong pinagmumulan ng kasalanan. Baka hindi mo namamalayan, kapatid, oo, maganda ka, oo, nandyan yung maganda sa paningin ng tao sa iyo, baka mamaya may mga natitisod sa iyong kagandahan. Ayan, so ingat po tayo. So, the flesh, ang makalaman. So, dapat po nating iiwasan po ito. Ano po mga bunga ng mga makalaman na ito? Sinasabi sa Aklat ng Galatia, Kabanata 5, Talata 11, hanggang 21. Hindi maikakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kaalayan at kalaswaan, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakakampi-kampi, pagkababahagi, pagkainggit, pagpatay, at walang habas na pagsasaya. At sa mga ibang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Malinaw na sinasabi dito, ng mga binanggit dito, lahat ng mga kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkapuot. Ang pagkapuot, ito'y matindi ito eh. Kasi pag galit, may pagkakataon na ang galit, minsan nawawala na yan. Pero yung puot, parang nakatanim yan. Kaya dapat di po natin yan pinapanahanan sa ating mga isipan. So, pag-aaway-away, may pagkakataon na minsan kahit pamilya nag-aaway-away. Pero kami, personally, kami ng aking asawa, ayan, dati pag nag-aaway kami, minsan sa simpleng pagtawag ko ng pagkain, sabi ko, alika na, kain na tayo. Sandali lang, at natagalan siya. Ngayon, dahil gutom na ako, pag lumapit siya, alika na, kain na. Kumain ka mag-isa mo. Lord, salamat at binago mo ako. Ngayon po, mahaba na po ang pasensya. Mahal, kain na tayo. Mamaya pa. O sige, hintayin kita. Di ba? Dapat ganun po tayo. Hindi yung basta-basta ka nagagalit. Ayan. Di ba? Salamat sa Panginoon kasi binago yung ako. Actually, may pagkabarumbado nung araw. Pag umuwi ako ng bahay at walang makakain, talagang binabalibag ko si Caldero. Nagigising si Manili na tulog. Umuwi ako ng bahay na lasing at wala akong makakain, talagang lumilipad. Plato, kaldero. Pero salamat sa Panginoon. Kasi binago po ang aking pananaw sa buhay. Nakatayo pa ako sa inyong harapan na binago ng Diyos. Hindi niyo po natatanong, may pagkakataon na munti ko na rin po siyang mabaril. Dahil sa hindi namin pagkakaunawaan. Salamat sa Panginoon dahil iniwas po ako sa ganun. Pati yung bayaw ko, dahil dati po ako manginginom, nagiinom kami, dahil malaki siya, malit ako, minamalit niya ako. Ako naman, dahil may baril ako, huwag mo sasabihin dahil malaki ka, oo, pwede mo akong balibag, pero pag binaril kita, tutumba ka. Hinabol ko po ng baril yun, mga kapatid. Hindi alam kung saan susuot. Kinabukasan, ang pasensya niya ay nandyan. Pero, bakit bumili ng baril? Bakit may baril? Kasi ang alam ko po noon, isang sandata po talaga yan. Naiiwas ka, protection sa iyo. Pero ngayon, hindi na kailangan ng baril.
Sapat na ang panalangin upang maging sandata po natin. Ang mga bagay na katulad po ng mga ganyan. Salamat sa Panginoon kasi binago po tayo. At ako po nakatayo sa inyong harapan na binago ng Panginoon. Ayan. So, ito yung matinding kalaban ng Kristiyano, lalo sa mga mananampalataya, yung pagnanasa po ng laman. Ayan, maraming buhay, pamilya ang nasisira. Yung iba, kahit may asawa na, minsan ang iba, ang nagiging basyan nila na magandang lalaki sila, gwapo sila, paramihan ng asawa, paramihan ng jowa, syota, anumang tawag nyo dyan. Gwapo ako, maraming Hindi nila alam na mas gumagwapo ka pag nakay Lord ka. Di ba? Amen. Opo. O kung babae ka, maganda ka pag nakay Lord ka. Hindi kagandahan yung nagsusuot ka ng masyadong maikli. Ayan. So, napakabuti ng Panginoon. Amen. Kaya kayo po mga kabataan, remind po kayo, mag-ingat po kayo sa babae, sa inyong pong mga pagsusuot. Ayan, para maiwasan po natin ang makasalibutang buhay na ito. Pangalawa, realizing that we have to battle plans. Personal holiness. Ayan. Sa unang aklat ng Pedro, Kabanata 1, talata 13-16. Kaya nga, ihanda ninyo ang iyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kaya't lubos na umasa sa pagpapalang tatamuin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa, tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng iyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Posible po ba ang tao ay maging banal, bagamat ang Diyos lang ang banal? Ayan. Ang maging banal ay nangangahulugan na una, lahat tayo ay binukod para sa natatanging gawain. Ayan. Yung masasabi nating pagkilos ng Panginoon sa atin. Kahit na nung una, tayo rin mismo ay mga hangal. Hindi masunurin. Naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa ating masamang isipan at pagkaingit. Tayo ay kinapupuotan ng iba, sila rin ay kinaputan natin. Iniligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa habag niya sa atin, tayo niligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagugas sa atin upang tayo ipinanganak na muli. So paano nagiging battle po sa atin ito, yung kabanalan? Kasi mayroong paglalaban ang banal ng Espiritu sa ating katawan at ang ating physical na katawan. Isinulat po ng Apostol Pablo yan. May pagkakataon na sinabi niya na yung mga ayaw kong gawin ay siya kong ginagawa, pero may conviction ng banal na Espiritu sa kanila. So dapat marunong po tayo makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu na dapat gawin mo to, dapat gawin mo yon, dapat sabihin mo ito, dapat ipalaganap mo ito. Ito yung salita ng Diyos. Dapat matuto po tayo makinig at ito po dapat natin ang pinapanalangin at dapat nating mga ginagawa. Dahil tayo pa ipinanganak na muli, nakipag-isa na po tayo kay Kristo. Tayo pa yung mga bagong nilalang na. Huwag na po natin babalikan ang mga maling gawi sa buhay. Ako po personally, nung araw, mahilig din po ako manood ng mga horror movies, mga multuhan. Ayan, hindi ko alam kung mayroon po sa inyo nanonood pa ng ganun ngayon. Kaya ako personally, hindi na. Kasi sa tingin ko, isa po yung pagsilip sa gawain ng dyablo. Yung nanonood ka pa ng horror movies. Kahit sa mga simpleng mga palabas na hindi ko alam, basta para sa akin po, hindi ko alam sa inyo. Kung nanonood ka pa ng mga multuhan. Kami nung araw, nung mga bata pa kami, ay wala po kaming TV. Pumupunta kami sa katabing bahay upang makinood ng TV. So may mga palabas noon na Gabi ng Lagim. Ayan, mga bata po kami. Nood kami yan. Tapos nung uwian na, dahil gabi ay pabilisan ng takbo. Gabi ng Lagim ay talagang
Ganon po yung ano. Pero sa akin ngayon, ako personally, hindi na po ayaw ko na yung manood na mga ganon. Hindi ko alam sa inyo. Pero para sa akin, isang pagsilip yon na gawa ng mga diablo. Yung makita ko lang yung mga karumal-dumal ng mga isura ng mga diablong yan. Ayaw ko nang tignan. Hindi naman po sa natatakot tayo dyan. Pero para sa akin po, isang pagsilip yan sa mga gawa ng diablo na makaka-apekto sa atin. Tulad ng mga napapakinggan natin mga tugtugin. Yung paulit-ulit mong napapakinggan, kahit patay na yung radyo, nasa isip mo pa rin. Di ba may ganon? Kaya dapat pinapakinggan natin yung mga worship song, mga papuri sa Panginoon, kasi yung mga worldly talaga, pag napakinggan mo yan, sumisiksik sa isip po natin. Na ani mo nandyan pa, ipatay na yung radyo, parang naririnig mo pa rin. Dapat ang pinapakinggan po natin yung mga magagandang mga tugtugin. Ayan, kaya isa po ito kaya bakit nagiging battle po itong pagiging holiness? Kasi mahirap maging banal, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos sa atin, ay nandyan ang kanyang paggabay at ang banal na Espiritu para po tayo maging mga banal. Ayan, kaya malino ang sinasabi po dito, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Dapat ang ginagawa po natin ay mga mabubuting bagay. Ayan, so pangalawa, yung personal witness. Ayan, sa aklat po ng Mateo, chapter 28, verse 9 to 20, sa magandang balita, Biblia pa rin po, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang lumuhod sa lahat ng iniutos ko sa iyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Napakasarap isipin na inuutosan tayo ng Panginoon pero hindi siya magpapabaya. Sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. So paano naging battle ito para sa atin? Yung paghahayo na ito. Minsan may pagkakataon na kahit alam mo na dapat nag-share ka sa mga katabi mo, sa mga kakilala mo, pero hindi mo nagagawa. Kaya nauwi po ito sa battle o minsan sa dala ng panahon. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon dahil natuloy po tayo kahapon. At tayo po'y ginabayan at mayroong mga taong nakapakinig ng magandang balita na dapat po nilang mapakinggan. Ayan, so salamat sa Lord, salamat din po sa ating mga pastor kasi nag-decide po sila na ipagpatuloy po ang naantala nating gawain sa nakaraan at na ipagpatuloy po kahapon. Kaya hindi po tayo dapat patitinag. Dapat kung may pagkakataon, lalo na't binigyan po tayo ng magandang panahon, ay patuloy po natin itong gawin. Ayan, so yung pangatlo, realizing that we have two weapons. Ano ang mga sandata natin para labanan ang pakana ng diablo? Ayan, sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 11, sa magandang balita pa rin po, isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sa 13, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pagdigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masasama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ayan, the armor of God. Ang kasuotang pagdigma na kaloob sa atin ng Panginoon. Ano ang mga kasuotang ito na binabanggit dito sa aklat ng Efeso? Kabanata 6, talata 14 hanggang 18. Ito yung sentron, baluti, sapatos, helmet. Ayan, sa 14, kaya't maging handa kayo, ibigkis ninyo sa bewang ang sentron ng katotohanan. So dapat nagpapayag po tayo ng katotohanan. At isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Dapat kung mayroong maling paniniwala, dapat ibigay natin ang tamang katwiran. Kahapon napakinggan ko po sila, pastor, may isang, hindi ko alam kung ano yung pinipilit niya, patungkol sa Diyos. Ayan, iba yung kanyang paniniwala, hindi ko man siya totally napakinggan, pero iba yung ano niya hindi ko alam kung ilan yung Diyos para sa kanya. Kaya kinuha ni pastor yung itlog. Ang itlog ay may tatlong component, yung shell, yung itlog na pula at itlog na puti. Pero iisa, itlog pa rin yun.
Yan din po ang representation ng ating Diyos. Pero ang Diyos ay makapangyarihan. Ayun. So, isuot ninyo ang sapatos sa pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Isuot ninyo ang sapatos, ibig sabihin, ito yung paghayo, pagpapalaganap ng magandang balito. So, lagi ninyong gawing palangga ang pananampalataya. Kaya dapat mayroon po tayong strong faith, matibay na pananampalataya, na siyang pampatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayo maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Bakit kailangan po nating ipanalangin ang mga hinirang ng Diyos? Dahil sila po ay mga tao rin. May pagkakataon na nila baga, bisang pinanghinaan ng loob. Kaya ipanalangin ang bawat isa. Lalo na ang kapatid natin kay Kristo. At ganun din sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ayan, so ito po yung isang sandata na dapat na hindi natin wawali sa ating isipan. Ang pananampalataya na dapat matibay at hindi na natitinag at di kayo ibuwal ng dyablo. Ayan, yung pangalawa, the Word of God. Ito yung isa rin pinakamabisang sandata natin laban sa kaaway. So, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung napakalaga na inaalam natin ang salita ng Diyos. Salamat dahil sa ating napakinggan kanina ay magsisimula na ng devotion, magbubukas ng Biblia. So, kumusta po kayo? Kumusta po ang iyong pagbabasa ng Biblia? Dahil hindi po lingid sa ating kaalaman na ang dyablo ay walang ibang hangad dyan kundi ilayo po tayo sa ating mga dapat ginagawa. Na simpleng interpretasyon, dinampot mo sa cellphone na imbis na magbabasa ka ng Biblia, napaparami na yung oras mo doon sa pag-cellphone kaysa mag-devotion. Ako personally may ganyan. Yan, namamalayan ko ay mali. Layo sa cellphone. Minsan yung intention mo lang, tignan lang yung message, hindi mo na alam, nag-i-scroll ka na ng matagal. Ayan, reminders po yan, na ang cellphone ay dapat po nating limitahan ang paggamit. Okay lang sana kung po nag-share tayo ng words of God. Kumusta po ang ating devotion? Baka mamaya, hindi ka nakapag-devotion ngayon, hindi ka pa nakapagbasa, lumaan na isang linggo, hindi mo nabuksan ang Biblia mo, na hindi po namalayan. Napakalaga po noon yung mga kapatid. Na ang Biblia po natin, sabi nga po ni Pastor, at totoo naman, na kapag ang Biblia mo ay dumudumi, ayan, kapag nagiging marumi ang Biblia mo, may mga highlight, minsan makikita mo, sa gilid pa lang, marumi na yun eh. Nangingitim na yung gilid dahil sa kahahawak mo, dahil sa kabubuklat mo, nakusot-kusot na. Pero yung Biblia na dinadala mo, baka mamaya, napakalinis, ayan. Pero hindi naman po ako nanguhusga kasi ang aking mahal na asawa ay yung Biblia niyang napakalaki ay puno na yung bag niya, puno ng mga dedibote. Hindi naman kasi yung malaking Bible, kaya binigyan ko siya ng Bible na bago. Ayun yung dala niya kanina. Ayan. So, napakalaga na binabasa po natin ang salita ng Diyos. Sabi sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 4, talata 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alimang tabak na magkabilay may talin. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, na mga kasakasuan at buto na nakakaalam na iniisip at binabalak ng puso. Ay napakalaga na mayroon po tayong alam sa salita ng Diyos. At may salita dito na kamangmangan. Huwag po tayong maging mangmang sa salita ng Panginoon. Dahil napakalaga po nito, pagkain spiritual. Totoo po yun. Ayan, dito sa Aklat ng Hebreo na to, na nagsasabing, the word God living. Buhay ang salita ng Diyos. Amen. Buhay po ang salita ng Diyos. Kasi nang likhain ng Panginoon, ang tao sa kanyang salita lamang. Kaya nagkaroon ng buhay si Adan. Iyan ang isang katotohanan na talagang hindi po natin maikakaila. So, Scripture is the living voice of God.
speaking truth across every generation ay reviving weary souls daily. Kaya pasalamat po tayo kasi itong Biblia na to, ang salita ng Diyos ay umabot po sa ating kapanahunan. Kaya hindi po natin dapat inaaya na ito na alikabukan na nandyan lamang sa sulok. Kaya nagiging battle po sa atin ito na mas dinadampot mo sa cellphone. Aminin mo man o hindi, baka may pagkakataon na si cellphone ang lagi mong hawak. May pagkakataon po sa akin na minsan pag hawak ko si cellphone, nagpapahinga, lumalapit itong si Emma. Daddy, play tayo. Hawakan yung kamay ko, hinihila ako, hawak ko si cellphone. Teka lang, saglit lang. Namalayan ko na mali yun. Para bang hinihilay ng isang kamay ko ng diablo at para saan ako. Pinapatay ko, pag tinawag ako, Daddy, play tayo. Tinatabi ko na yung cellphone. Ayun, baka hindi nyo po namamalayan, yung cellphone na yan, ay nagagamit na po ng diablo sa inyo pong mga buhay. Pero kagamit-gamit naman po ang cellphone sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Actually, nasanay pa ako dito sa piniprint. Kasi yung cellphone ko, nanghihina. May sakit siyang TB. Literally, yung may sakit na TB na tao, nanghihina. Yung cellphone ko nanghihina. Medyo naglalag siya. Kaya mayroon siyang sakit na TB. Ayan ko. Kung laptop naman ang dadaling ko, baka pag pinatong ko dito, hindi ko na kayo makita. Ayan. Kaya, dito tayo. Salamat sa Panginoon kasi mayroong mga paraan at nagagawang paraan upang magawa po natin ang paglingkod sa Diyos. Ayan, so, the word of God is living, ang salita ng Diyos ay buhay, na umabot po sa ating kapanahunan. Alam niyo po sa ibang lugar, hindi lingid sa kaalaman ng iba, ay binabawal po talaga ang Biblia dahil sa kanilang mga batas, dahil sa kanilang paniniwala. Pasalamat po tayo na naririto dahil malaya po tayo na magbasa ng Biblia at magbahagi ng Biblia, ng salita ng Diyos, ng magandang balita sa mga tao. Kaya ang mga Biblia po natin, hindi po natin dapat pinapabayaan, dapat binubuklat, binabasa. Baka mamaya kung saan-saan ka na napupunta, hindi mo binibitbit si Biblia. Ayan. So, napakalaga na pagbabasa ng salita ng Diyos dahil ito pa ay pagkain po nating spiritual. So, the word God is powerful. Ayon pa rin po ito sa Aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 12. Napakamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang sabi dito ay, God's word carries divine authority, accomplishing His purposes and transforming lives to its truth. Ayan. Pasensya na po kung medyo bulol at matigas ang aking pananalita. Napakamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ko po kanina, na ang salita ng Diyos ay nagbibigay din ng buhay. Ayan. So, the word of God is cutting. Like a surgeon's scalpel, it removes sin and dismantles lies with unshakable truth. Cutting, ibig sabihin, yung mga salita ng Diyos, dati ako po may mga nagagawang mali, nung may mga nababasa pa ako, ay mali pala yun. Ibig sabihin, cutting, pinuputol sa'yo, nilalayo sa'yo yung mga bagay na hindi mo na dapat kinikerry, na hindi mo na dapat pinanghahawakan. Dapat nilalayo mo na yon, tulad ng mga bisyo, kung anuman, nasisira sa atin bilang mga Kristiyano. Pinuputol ito at inilalayo tayo. May pagkakataon na masakit. Kasi may pagkakataon, yung mga mahal mo o mga naging mga nakasama mo ay lumalayo sa'yo dahil sumusunod ka sa tunay na Diyos. Kaya huwag po kayong malungkot dahil anong pipiliin mo? Yung kaibigan mo, katrabaho mo, sino man yan na ilalayo ka sa Diyos? O ang Diyos na buhay na nagpahiram sa inyo ng buhay, na mag-iingat sa iyo, magpapala sa iyo, nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Siyempre, doon po tayo sa Diyos. Di ba po? Kaya panalangin po natin yung mga taong lumalayo o ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayan. So, ito yung isang paraan na pinuputol talaga ng Panginoon, inilalayo ng Panginoon ang mga taong ito, mga bagay na ito na nagpaparumi sa atin. Ayan. Ako po'y mahilig magtanim. Ayan. May tanim po akong talong, okra, kung ano-ano man. Hindi man po siya karami mamunga kasi nasa mga paso lang po sila. Iba po yung nakatanim sa lupa.
So sa aking obserbasyon, pag nag-aalaga ka ng mga halaman, example na lang po sa talong, kapag mahaba po ang buhay ng talong, umaabot po yan hanggang 3 taon pag naasikaso mo siya ng maayos. Pero pag kumanda na siya, yung mga sanga niya ay tumatanda rin. Pero may pagkakataon na dapat mo siyang putulan. May pruning na tinatawag. Tapos pag pinurun mo siya, katulad ng tao, pag may nilayo sa iyo, nasasaktan. Pero sila rin, nasasaktan rin kasi pinuputol mo. Pero kasabay nito, pag pinutol mo po ang mga yon, sisibol ang mga bagong siwi. Yun po yung magbibigay ng magandang bunga na ulit. Ganon din kapag kinukultivate mo ang kanyang puno, yung sa lupa, para mayroong circulation ng hangin at masisip niya ang magagandang pataba para lumago ito ng maayos at tama. So masakit din sa talong yun. Matamaan ba naman yung mga ugat dahil kinukultivate mo? So ganon din po tayo. May pagkakataon na nasasaktan po tayo kapag tinutuwid tayo ng Diyos. Ngunit walang ibang hangad ang Panginoon sa bawat isa sa atin, kundi tayo po ay ituwid, disiplinahin, gawin ang tama, at ilayo sa kasamaan. Na siya dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. May mga pagkakataon ang tao ay ayaw pa disiplina. So wag na bang dumating sa puntong ang salitang nasa huli ang pagsisisi. Dahil ang nais ng Panginoon ngayon pa lang ay magsisi ka na at magbalik loob sa Diyos. Napakalaga na makiisa lagi tayo sa Panginoon. Gawin ang kanyang kalooban. Ayun, salamat sa Diyos. Sa ating pong conclusion, ang maging tapat na lingkod at tumayong matatag ay nangangahulugan ng pananatiling matatag sa iyong paniniwala at pangako sa salita ng Diyos. Kahit sa gitna ng mga hamon, sa kabilang dito ang lubos na pagtitiwala sa Diyos, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon, kami pinagpapasalamat sa inyo pong mga salita. Salamat po sa mga sandata na ipinagalo niyo po sa amin. Ang banal na kasulatan, salamat po. Bigyan niyo po kami ng mas malalim na pangunawa po dito po, Panginoon, upang magawa po namin, O Diyos, ang naayon sa iyong kalooban. May pagkakataon pa rin po, Panginoon, na kami pinagkakamali, nakakasala, na humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran at patuloy niyo pong paggabay. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng iyong pong mga pagpapala po sa amin. Mga pagpapala na siyang patuloy din po namin, Panginoon, magagamit upang kayo po, Diyos, ay siya po namin patuloy din mapaglingkuran. Tawarin niyo po kami minsan, nakakaroon po kami mga desisyon na hindi nahin sa iyong kalooban, kaya't anyo pong patuloy na paggabay sa amin at siya po namin pinagpapasalamat at patuloy na hinihingi, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Tulungan po kami maging matapang, na ipalaganap ang magandang balita. Buksan, Panginoon, ang bawat po naming mga labi, ang aming mga tenga na mapakinggan namin patuloy ang mga katotohanan, Panginoon, sa buhay na ito. At alam po namin, Panginoon, na hindi sapat ang salitang binibigas ng aming mga labi na pagpapasalamat, kundi pagpapasalamat na patuloy na naglilingkod po sa inyo. Kaya po salamat, Panginoon, I pray na sa mga nakakapakinig ng mga salitang ito, tulungan niyo po kami na maisapa mo ito, Panginoon. Maabot maging mga nasa online, Panginoon. Lord, yung mga nailata na sa online, tulungan niyo po sila. Maramdaman nila, Panginoon, na napakalaga pa rin ang pakikipag-isa sa mga mananampalataya. Maging hamon ito sa kanila, Panginoon. Walang imposible pa, Panginoon, sa iyo. Nothing is impossible with you, O Lord God, sa bawat isa sa amin. Na kaya mo ipahintulot, Panginoon, ang lahat na ipong nais sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Ama. Silihan niyo po ang patubay ng Banal Espiritu, ang dalangin na ito. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord!
Amen. Thank you po sa word na ating pong napakinggan. At ito pong mga salitang ito ay tunay na kinakailangan natin sa panahon ngayon. Amen. Amen. Minsan pa nga po palakpakan natin ng Panginoon sapagkat oras na po ng ating pagbibigay po ng ating tithes and offering. So welcome po ang bawat isa na magkaloob sa ating pong Panginoon. Praise God. Song. Yan. Sige po, minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Parang wala nang ka-power-power. Asa na yung mga nakaupo dito sa kabila? Lulubog tayo. Tatagilid yung barko natin. Balik na sa upuan yung kung nakapaghulog na kayo sa offering box, nakapagkaloob na kayo. Yung mga masunuring anak ng Diyos, maupo na. Huwag kayong mag-alala, pagkatas ng service, tumayo kayo at magala buong araw. Pero dahil tayo ay narito pa sa loob ng gawain, balik kayo sa upuan. Maliban doon sa ayaw sumunod. Okay, muli, palakpakan natin ang Diyos, yung masigabong palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. At yamang magtatapos na tayo, may mga birthday celebrants, siyempre hindi natin palalampasin ang pagkakataong ito. Kung kayo ay naririto, ay inaanyayahan ko kayo na samantalahin ang pagkakataong pumarito sa harapan upang kayo ay maipanalangin po natin ang sama-sama. Sino ba itong mga taong pinagpala? Ayan, mula August 4 hanggang August 26. Kung ang inyong mga pangalan ay naririyan, kayo ay inaanyayahang pumarito sa harapan. Siyempre, kung wala ka naman dyan, huwag kang pumarito. Dahil hindi mo kaarawan, Yung wala rito sa listahan at kaarawan nyo, pwede kang tumayo. Ayan. Baka kasi nakaligtaan namin yung pangalan nyo na mailagay dyan.
Okay. So, iba-iba ang level ng edad, iba-iba ang katatayuan sa buhay, pero ako'y naniniwala na may iba-iba rin kayong kahilingan sa Panginoon. Tama? Isa, dalawa, tatlo, apat na lalaki, isa, dalawa, tatlo, apat na babae. Maliban doon sa isang kapatid natin na nag-migrate na sa Isabela, Cagayan. Bagamat malayo, happy birthday sa kanya. Ayan. So, katulad ni Ate Joy, may kahilingan sa Panginoon, pero huwag kang mag-alala, may special word ang Panginoon sa iyo. Sabi ni Lord, sabi na salita ng Diyos, sa pagbisita ko sa iyo, sa pagbisita ko muli sa isang taon, sa aking pagbabalik, ikaw ay magdadalang tao. Wow, praise the Lord. Sa pagbabalik ng Panginoon, kailan kaya babalik si Lord? Basta magtiyaga ka, maghintay sa pagbabalik ni Lord. Di ba? Okay. Sa inyo po, mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, hayaan niyong iwan ko sa inyong mga puso ang salitang ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, ug karon mga igsuon, ginatugyan ko kamo sa Dios ug sa pulong sa iyong grasya. Nga adunay gahom sa pagpabaskong kaninyo ug sa paghatag kaninyo ng kabilin sa tanang mga balaan. Sino ho ang puspos ng Espiritu dito? Pwedeng pa kayo translate. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. At ngayon, ipinagkatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at magbigay sa inyo ng mana kasama sa lahat ng mga taong nakalaan sa Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Extend po natin ang ating mga kamay. Ayan. Pero kung meron pong hinihipo sa inyo na gustong lumapit, i-lay hands ang ating mga kapatid, hindi naman sila kalayuan sa inyo, you can come and put your hands upon them. Ano po? Mga kapatid sa inyo na nagdiriwang ngayon sa buong buwan na ito, kami ay nakikigalak sa inyong kaarawan para sa inyo. Panginoon at aming Diyos at aming Amang nasa langit. Narito po ang inyong mga anak at mga manggagawa na pinagkalooban nyo ng kanilang mga kaarawan. At sa susunod na buwan, Panginoon, ay lilipas ito. Pero dalangin namin, Panginoon, bago magtapos ang buwang ito para sa kanila, hinihingi po namin ang iyong banal na salita, katulad ng aming sinabi na siyang makapagpapatibay sa kanilang buhay pananampalataya. At ang iyong masaganang biyaya, Panginoon, sila'y aming ipinagkakatiwala. Ama, hinihingi po namin, O Diyos, ang iyong pagpapala sa kanilang mga buhay. At ang kanilang gagawin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus at sa banal na patnubay ng iyong Espiritu. Pagpalain niyo po mula sa oras nito ang kanilang mga buhay at sa mga susunod na buwan at taon na pagkakalooban niyo po silang muli. Hangad po namin ang iyong pag-iingat, dalangin namin ang iyong gabay, dalangin namin ang panibagong liwanag ng buhay at pag-asa, dalangin po namin ang pag-iingat niyo sa kanilang mga kalusugan at loobin niyo po na sa lahat ng kanilang paghahanap buhay, sila po ay maging masagana. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pagbabakod sa kanilang buhay kasama ng kanilang mga minamahal. Hanggang sa muling dumating ang araw na katulad nito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa kaarawan nila at sa kagalakang inilalagay niyo po sa kanilang mga puso. Ama, patuloy niyo silang ingat at pagpalain sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas at sa makapangyarihang patnubay ng iyong Espiritu.
Amen. Amen. Happy birthday po sa inyong lahat. Mga kapatid, let's sing happy birthday. Happy birthday everyone. Sige po, lahat tayo tumayo na. At magtapos po tayo sa benediction nito, mga magulang at kapatid. Tanggapin nyo ang pagpapalang ito, naway sumayin nyo lahat. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. At ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilat, kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sino po dito yung nagugutom na? Hina. Joke lang po. Kumanta po ba kayo ng happy birthday kanina? Kasi daw yung di daw po kumanta, walang pagkain. Tayo dyan. Joke lang po. Biro lang po. Sige po. I know na lahat po ay pinagpala ng Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako, yung mga may sakit. Hopefully, yung kalakasan na nanggaling sa Panginoon ay patuloy niyo pong maranasan. Lahat ng nalulungkot, yung joy. Amen po. Sige po, misa po tayong kumawit sa Panginoon. This is the day that the Lord has made. We will still rejoice, continue to rejoice, and be glad in it. Sige po, tayo po'y magpuri sa Panginoon. There's a light that shines with hope and grace. Fill the sky with your mercy each day. You're alive. Let your favor pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your glory pour out, Jesus.